Okay, so next guys is yung number 5 na tayo. Okay? So yung question natin is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Okay? So here, pinakamahalagang word is 관계. Okay? Para maintindihan natin yung question. So 관계 is relation. Okay? And here, it is from it that to have to exist. So, to have a relation, to be related, or to be relevant. Hahanapin natin yung word or yung verb na relevant or na related dito sa mga noun na nasa box. Okay? So, taong tanowa. So, taong is the following. Tano is this words, no? Mga words, tano. Wa, with the words, 관계 있는, relevant, got, that thing, or the one, 무엇입니까, what. So, what is the word related to this set of words? Okay? So, yun yung tanong. So, ano ba yung mga word na nasa box natin? So, keran. So, what is keran, guys? Keran is yung egg or itlog. Okay? Pyeonji. So, this one is easy. Letter. As in yung letter na sinesend mo sa mga mahal mo sa buhay. Yung uso dati, nung wala pang internet. And then, supu. Supu is mga packages. Okay? Mga sinesend sa mga post office, sa atin mga LBC, mga ganyan, mga Lalamove or yeah, mga ganyan. So, kimchi jon, so this one guys, what is kimchi jon? So, kimchi is kimchi. Okay? What is jon? Jon is yung mga pancakes. Yung parang mga pagkain na flat, yung parang tinorta. So, that is jon. Okay? And kimchi jon is kimchi pancake. Okay? So, niluluto yan, kimchi siguro nilalagyan din ng egg. So, parang torta din nga, no? So, as you can see, guys, this one is related to this one. Okay? Keran and kimchi-jeon. Kasi mga pinipirito yan sa kawali para magmukhang torta or yung flat na pancakes. Okay? And pyeonji and supu, so they are related kasi mga bagay na sinesend. So yun guys yung mga meaning ng word na hinahanap natin. Either to send or to fry. Okay? So parang pinipirito. Okay? So alin dyan yung word na may meaning na to fry or to send. So number 1 guys, puneda. What is puneda? Puneda is to send. Okay? So pwede kasi meron tayong pyeonji and supu packages or package and letter. But puneda, wala siyang meaning na to fry, as in ipirito. So this one is wrong. And then number 2, puchida. So what is puchida? So remember, take note guys yung pronunciation ng T at saka E. Pag may ganyan, ang pronunciation yan guys is, chi. And then pag may nakita naman kayong tigot tsaka E, ang pronunciation naman yan ay G. Okay? Chiji. Okay? So that's why here, ang pronunciation ay puchida. So what is puchida guys? So puchida guys is, marami rin siyang meaning but wala siyang meaning na to fry or to send. So pinaka most common meaning niya is to paste, to attach, or to stick. Kumbaga, kunyari meron kang flyers na gusto mong idikit kung saan. So that is puchida. Pag may gusto kang may nasirang bagay na parts niya na gusto mo uling idikit, ibalik through glue. So that is also puchida, to paste or to stick. Okay? So this one is wrong. And then number 3, this is puchida, which is yung hinahanap natin na tamang sagot. Okay? So puchida, meron siyang meaning na to send. So pwede natin siyang gamitin dito sa word na pyeonji and supu. And another one, puchida, meron din siyang meaning na to fry. Okay? So pwede natin siyang gamitin sa keran and sa kimchi-jeon. So that's why yung answer natin is puchida. Okay? So take note guys niyo, magkaiba yung spelling nila, but yung pronunciation nila is the same. Okay? Puchida, puchida. Okay? So malalaman nyo siya sa context kung ano pinag-uusapan para ma-differentiate nyo yung kung malaman nyo kung anong tamang yung meaning na ginagamit. Okay? And yung last guys, what is samta? Okay? So ang basa dito ay samta, as if walang lil sa baba. Silent yung lil na to.
Okay? Samta. Pero kung i-conjugate niyo siya, kunyari in present tense, dun lang mababasa yung L sa baba. Kunyari, sal-ma-yo. Okay? So, binasa natin yung sal, this one, sal. And this one, mapupunta dito. So, that is salmayo. So, ganun yung basa sa mga double patching katulad nito. But, pag mag-isa lang siya, usually, pag hindi siya nasusundan ng vowel, yung isang letter lang yung babasahin mo sa baba. Samta. Okay? Samta. And yung meaning ng samta, guys, is to boil. Okay? To boil. As in, magpapakulo. But, may isa pang to boil, guys, pero medyo magkaiba sila ng meaning, no? So, ano nga bang spelling niya? I think ito yung spelling. I think ito yung spelling. So, here ito, no? And then, E and da. Kurida. Okay? So, in present tense nito, it's kuryo. Kuryo. Okay? So, ang meaning nito is also to boil. Ang meaning ng samta is also to boil. So, ano yung pinagkaiba? Yung kurida, guys, is just magpapakulo ka ng kahit anong liquid na as in aapuyan mo siya hanggang kumulo siya at a certain temperature. Okay? And that is to boil. But samta is magpapakulo ka ng tubig or something pero may intention kang magluto. Kunyari, magpapakulo ka ng itlog. Okay? Kernel, salmayo. Papakuluin mo itlog hanggang maluto siya. Magpapakulo ka ng mga buto-buto para lumambot. So that is salmayo. So yun yung pinagkaiba ng samta at kurida. But sa ramyun, usually okay lang gamitin kahit alin. Sa ramyunul kurida, kuryo, and ramyunul salmayo. Okay? So answer here is number 3.